At sa walang pagkabala ay minsan pa ay tayo ay magbabasa ng mga salita niya. Hallelujah. I believe na handa na ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Kayo ba ay masaya sa gabing ito? Hallelujah. Despite na napagod sa magdamag na hapon, ngunit hallelujah, narito kayo at masaya pa rin. I believe that sabi ni David, one thing I desire. Hallelujah. Na mapalagi doon sa gawain ng Panginoon. And I believe yan ang ating desire at yan ang ating kagalakan sapagkat ang mga Kristiyano, ang kagalakan niya ay nasa presensya palagi ng Diyos. Hallelujah. Ang ating babasahin ay nandito po sa Book of Proverbs. At medyo tatalon-talon tayo. May 3 verses akong babasahin. Mga text lamang po. Dito po sa Proverbs chapter 17, verse 3. At pagkatapos, tatalon tayo ng Psalms 66, verse 10. At yung isa ay Psalms 26, verse 2. Ulitin ko, unahin mo natin ang Proverbs chapter 17, verse 3. Ang sabi dito, the refining pot is for silver, and the furnace for gold. But the Lord tests hearts. Amen. Psalms 66, verse 10. Psalms chapter 66, verse 10. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us, as silver is tried. For you have tried us, O God, you have refined us, katulad daw ng silver na refined. Hallelujah. At last verse sa Psalms 26, verse 2. Test me, O Lord, and try me. Examine my heart and mind. Hallelujah. Let us say amen to the words of God. Malaya pong makakaupo ang bawat isa sa atin. Minsan po, pagbati sa gabing ito, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kayo ba ay nagugulat? Ako ay minsan pa nakatayo sa inyo. Ako rin ay nagulat. Pero alam nyo, brothers and sisters, ay may kinalaman ito sa ating pag-uusapan about reaction. So, medyo malayo sa ating binasa, ngunit hayaan nyo na ito ay ating ma-connect. No? Now, ulitin ko ang Proverbs chapter 17, verse 3. Dito, pinakita ng matalino, a wise man, ang sabi niya, ang fining pot daw is for silver. No? Tapos, the furnace for gold. Kung titingnan natin itong dalawang ito na hinalimbawa ay may kinalaman sa proseso. Tama? Para ang isang silver ay maging dalisay na silver, kailangan niyan dumaan sa refining pot. Ang gold, para ito ay maging sabihin natin na mas maging pure, kailangan niyang dumaan sa furnace. Tama? So, nandito yung process na kung saan ay makikita natin dito pa lang lamang sa furnace for gold ay may kinalaman sa idinadarang sa apoy. Kumbaga, nilalagyan ng pressure para lumitaw ang dalisay na ginto. Ganon din sa silver. Dumadaan at dinadarang sa refining pot. Siguro nakakaunawa kayo. Na-imagine nyo ba, no? Kung paano kinukuha ang purong ginto, pinaiinitan ng sobra. Ngunit, ang sabi dito, but the Lord tests hearts. Meaning to say, kung ang gold ay dinadarang sa apoy upang dumalisay ang ginto, well, sa puso, kailangan pala umundergo sa testing ng Panginoon upang ang puso ay dumalisay din. Magandang pag-illustrate, no? Pero kung titingnan natin, ang Diyos ang siyang gumagawa nito sa bawat isa. Now, pwede kong tanungin, kapag tayo ay idinala ng Diyos sa trials, ano ang ating magiging reaction? Diba? So minsan, natural sa tao, kapag sinaktan mo ako, meron niyang parang
sabihin natin voluntarily muscle na gumagalaw din at magre-react. Di ba? Minsan pag ako ay nasa gilid at biglang may tumulak sa akin, meron akong reaction na humahawak para ako ay hindi mahulog o hindi madapa. That is instinct sa tao. Di ba? Minsan nga, merong reaction kapag nasaktan, nagbibigay ng cursing, nagsasalita ng hindi tama, sapagkat siya ay nasaktan. And that is also a reaction. Tama? So, ang reaction ay makikita dito kung sino tayo. Kapag ikaw ay ininsulto, merong reaction na ikaw ay gumaganti na nangiinsulto din. Meron din naman reaction na walang reaction. Ang ibang reaction ay pag nasasaktan ay umiiyak. Sabi sa isang quote, for every situation, there is a reaction. Pero meron palang maganda kung wala daw tayong magiging reaction. So mamaya dadaanan natin, magbibigay tayo ng example dyan sa quote na yan upang lubos natin maunawaan. Sa engineering, meron tinatawag na third law of Newton. Siguro, yung mga nag-aral dito ay alam ninyo. Ang quotation na ito, ang principle na ito, ay sinabi ni Newton, sabi niya, according to the Newton third law of motion, for every action, there is an equal and opposed reaction. Diba? So, napakaganda. Meron siyang principle at ito'y naging law. Nagbigay siya ng example. Sino ba nakakaalam dito yung parang pendulum, tapos merong bola. Yung bola, merong yung tawag nito yung pearl na merong tali. Tapos dalawa siya. Kapag yung isang pearl ay tinamaan mo yung isang pearl ay magre-react, pero babalik siya. Maggagantihan sila na maggagantihan. So may dalawang forces. For every action, meron din reaction. So tila baga kapag nangyari yung mga bagay na yan is walang katapusan. Nagre-react, mag-action, magre-react. So tila baga na hindi nagiging maganda, no? So ngayon, bisahin muna natin siguro ang meaning ng reaction. Ang sabi dito sa reaction, na meaning, an action performed or a feeling experienced in response to a situation or events. Again, an action performed or feeling experienced in response to a situation or event. Now, for example, ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng reaction, ng testing. Ano ang iyong magiging reaction kaya? Minsan, nadadarang tayo sa ating emotion at nagkakaroon tayo ng hindi magandang reaction sa Diyos. Diba? Meron ako napanood, isa preacher, pero nung dumating na binigyan siya ng trials ng Diyos, yung kanyang anak ay nagkasakit, na naging 50-50 ang buhay, dumating yung kanyang reaction, nang sabi niya, napakasama mong Diyos. Naglingkod ako sa iyo, naging matapat ako sa iyo, pero ito, ang anak ko, naghihirap at kukunin mo. At yun ang naging reaction niya. Kasi hindi niya matanggap ang testing, ang trials na inilagay sa kanya ng Diyos. Alam niyo, brothers and sisters, tatapatin ko na kayo, dadaretsuhin ko na kayo, without God in your life, ang mga reaction natin ay hindi magiging maganda. Without the help of the Holy Spirit, ang instinct ng tao, kapag siya ay nasaktan, siya ay gagawa ng kaparehas na action na ginawa sa kanya. Pag sinaktan mo ko, sasaktan din kita. That's the instinct ng tao. Ang hayop ay ganyan. Pag sinaktan mo ang hayop, kakagating ka niyan. Kahit amo ka. Kahit na sabihin natin na close kayo, kung siya'y kumakain at hinampas mo, magre-react yan. At ang nature ng tao kapag walang Diyos ay katulad ng parang hayop. Wild.
Pero kapag merong nagko-control sa iyo, ang magiging reaction mo ay malilesen. So, i-hold nyo yan, ang kaisipan na yan, at tayo ay tutungo sa mga example na binigay ng Panginoon, and I do believe na ito ay makakatulong sa bawat isa. Now, sabi ko nga, ang reaction ay meron dalawa lamang. Pwede siyang good reaction at pwede rin siyang bad reaction. Yung iba nga, overreaction. So, hindi natin yun itatakel, kundi dito lang tayo magdidig sa dalawang ito. Alam nyo, unahin natin siguro ang bad reaction. Okay lang ba? Okay. So ngayon, magbabasa tayo sa book of Luke. Luke chapter 9, verse 51 hanggang 55. Ang context nito ay nireject si Jesus. The Samaritans reject Jesus. No? Napakasakit, no? Ang Panginoon ang nais niya ay magbigay ng kapayapaan, magbigay ng buhay na eternal. Ngunit yung kanyang pinagbibigyan ang reaction ay rejection. So, masakit yun para sa Panginoon. Ating basahin ang Luke chapter 9, verse 51. As the day of the ascension approached, Jesus resolutely set out for Jerusalem. He sent messengers on ahead who went into the village of Samaritans to make arrangements for him. But the people there refused to welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?" But Jesus turned and rebuked them, and he said, and his disciples went on to another village. Sa ibang salin, ang sabi niyan, sa Tagalog, oo, pwede niyong gawin yan. Pwede kayo magpababa ng apoy galing sa langit, ngunit tingnan ninyo ang inyong mga espiritu. Well, ang rejection ay masakit. Di ba? Meron kayong tinatawag na minamahal at inyong niligawan, kapag kayo nireject ay masakit. Sa sitwasyon na ito, ang offer ng Panginoon ay pag-ibig. Kasama niya si John na nagsasalita, na nagtuturo about love. Kilala niyo ang disipulo si John. Tama? Si John na naging kasama ng Panginoon, nakakakita ng mga miracles and signs and wonders, nakakapakinig ng mga salita ng Diyos, palagi nasa presensya ng Panginoon. Pero dumating ang puntos na siya ay sobrang nasaktan dahilan sa ginawa ng mga Samaritans kay Jesus. At ang kanyang naging reaction, even Christians, brothers and sisters, pag dumating sa mga panahon na ganito, ay nagkakaroon ng bad reaction. Hindi sa tamang paraan na gawin nila dyan. Can you imagine magpapaba ng apoy at tutupukin ng mga Samaritans? Grabe. Ang offer ng Panginoon ay kaligtasan. Ngunit ang nasaktan ng kanilang pinuno, ang gusto nila ay, Panginoon, pagpababa tayo ng apoy, katulad ng kay Elijah, at tupukin ng mga taong ito. Ngunit ang Panginoon, nirebuke sila. Hindi tama yan. So there's no excuse kahit tayo mga Christian. Ngunit alam nyo ba, ang panahon na ito, ang Panginoon na hindi pa humihiwalay sa kanila. At nandun pa rin sila sa masasabi natin na kasama nila ang Panginoon, ngunit ang Panginoon ay hindi sumasa kanila. O wala sa kanila. O wala sa puso nila. See? So there's a difference. Sana maunawaan at masundan ninyo ang mga bagay na yan. And another thing na isang bad reaction is about kay Peter. Well, alam natin ang istorya ni Pedro. Si Pedro ang siyang nagsabi na, Panginoon, ikaw ang Mesiyas. Di ba? Ang sabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka, Pedro.
Sapagkat hindi inihayag ang mga bagay na ito sa iyo ng flesh and blood, kundi ng Diyos natin sa Ama na nasa langit. Pero sa gayong panahon, nang si Jesus ay nililitis na, may propesiya at meron din namang paunang pinasabi si Jesus kay Peter. Sabi ni Peter, basahin nga siguro natin sa Matthew chapter 26, verses 31 hanggang 35. Then Jesus said to them, so napredict ni Jesus na si Peter ay magdi-deny ng 3 beses sa kanya. Then Jesus said to them, this very night, you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the rock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter said to him, even if all fall away on account of you, I will never. Grabe ang kanyang statement. Ganun siya manindigan na, Panginoon, anuman ang mangyari, I will never leave you, no? Hindi kita iiwan. Sabi ni Jesus, truly I tell you, Jesus declared, this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times. Peter replied, even if I have to die with you, I will never deny you. Oh, come on. Grabe ang kanyang declaration, ang kanyang reply. And all of other disciples said the same thing. Yes, Lord. Napakadaling magsalita kapag walang pressure, pag walang testing or walang trials na dumarating. Kapag smooth ang lahat, yes, Lord. Hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaan. Grabe. Ngunit alam ng Panginoon ang mga bagay na darating. At sa pagpapatuloy ay mababasa natin sa verse 69, same chapter, nang ang Panginoon ay na-captured na, pero bago mangyari yon, alam nyo ba nung si Jesus ay kinaptured, si Peter pa yung unang-unang talagang pinakita niya kung gaano ka siya supportive. Kumuha siya ng tabak, itinapyas yung tenga ng isang soldiers. Diba? So ganun siya ka, sabihin natin na ka-faithful sa ating Panginoon. Pero dito sa dito sa 69, meanwhile, Peter was sitting out of the courtyard, and the servant girl came up to him, at ang sabi, you also were with Jesus, the Galilean, she said. Ang panahon nito, ang Panginoon talaga ay pinahirapan na. At ang sabi ni Peter sa verse 70, but he denied it before them all. Ang sabi niya, I do not know what you are talking about. Kanina lamang sa ating binasa, hindi kita iiwan, Panginoon. Pero ngayon, meron na siyang dinanay. At ang sabi niya, I do not know what you're talking about. Why? Sapagkat nakita niya kung paano pinahirapan ng Panginoon. Kapag sinabi niya, oo, ako kay kasama niya, iba ka gawin din sa kanya. And that is the reason, dininay niya. Bumaliktad ang kaniyang pananalita. Then, when Peter had gone out, verse 71, to the gateway, another servant girl saw him and said to the people there, this man with Jesus of Nazareth. Tinuro siya. At ang sabi niya, and again, he denied it with an oath. With an oath. May halo ng sumpa. Sinusumpa ko. I do not know that man. Oh my goodness. Same Peter na nagsasalita na ako'y magiging matapat. Pero nung dumating sa trials, nag-iba ang statement. Ang reaction ay hindi maganda. Verse 73, and a little while, those standing nearby came up to Peter. Sabi, surely you are one of them, they said, for your accent gives you away. At that began to curse and swear to them, I do not know that man. Oh my, I swear, hindi ko siya nakikilala.
and immediately the rooster crowed. Then Peter remembered the word that Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went outside and wept bitterly. See? Ano ang pinagkaiba ng unang Peter sa pangalawang Peter? Pressure. Dahilan sa matinding pressure, kaya niya nagawa ang hindi tamang reaction. At ang mga Christian, ang binabantayan ay ang reaction. And that is the reason, kung ang gold ay dinadarang sa furnace, ang Diyos din naman ay dinadarang tayo sa trials. Sapagkat gusto niya makita kung ano ang magiging reaction mo. Kung ang magiging reaction mo ay magiging patuloy kang dadalisay, well, ang sabi doon sa Book of James, ang sabi niya, magalak kayo sa mga various trials na inyong mararanasan sapagkat kapag kayo ay na-tested, na-proven ang inyong faith, ang inyong character sa matinding pressure, sa matinding trials, ang kapurihan, ang kaluwalhatian na may uuwi sa Diyos. Hallelujah. Brothers and sisters, gaya ng ating pinag-uusapan, ang reaction ay, ito ay mahalaga. Ang tinitingnan sa mga Kristiyano, hindi yung palagi kang narito nakikinig. Ang tinitingnan ng Diyos, tinitingnan ng mga tao, kung ano ang magiging respond mo sa mga salita na napapakinggan. Ito ba ay iyong ipinamumuhay? Ito ba ay iyong tinatanggap wholeheartedly? At pag yung sinabing, yes, Lord, tatanggapin ko, well, walang magiging exemption. Idadarang tayo ng Diyos sa trials. At ang ating Panginoon, kahit He is the Son, S-O-N, of God, ay hindi nakalusot. Matthew chapter 4. Alam natin, siya ay after ng fasting, dinala siya ng Holy Spirit in the wilderness just to test Him. At ang Panginoon ay nanagumpay. And wow, paano kaya siya nanagumpay? Siguro mamaya yan ang ating magbibigyan ng focus, no? Hallelujah. At another example, siguro alam natin, si Moses. Si Moses ay sabi nga, ay walang katulad ni Moses na maamo, no? Pero one time, sabi ng Panginoon sa kanya, ang mga Israelites on that time ay humihingi ng tubig. At ang sabi ng Panginoon, okay, sige Moses, magsalita ka sa bato at ang tubig ay lalabas. Siguro basahin natin, Numbers chapter 20, dito na lamang sa verse 6. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance to the tent of meeting. They fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. And the Lord said to Moses, take the staff and assemble the congregation. You and your brother Aaron are to speak to the rock while they watch. And it will pour out of its water. You will bring out water from the rock and provide drink for the congregations and their livestock. Ang requirement lang, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig sa bato. And Moses took the staff from the Lord's presence, just as he had been commanded. Then Moses and Aaron gathered the assembly in the front of the rock. And Moses said to them, listen now, you rebels, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his hand and he struck the rock twice with his staff, so that the great amount of water gushed out, and the congregations and their livestock were able to drink. Well, anong ginawa ni Moses? Sinunod niya ba? Merong dinagdag. Salita siya, ngunit pinukpok niya ng bato. Pinukpok niya ng kanyang staff ang bato twice. Bakit kaya niya pinukpok? Dahilan of
rebellious act ng mga Israelites. Dahil sa kanilang masasamang sinasabi sa Panginoon, nainis na si Moses. At ang naging reaction niya ay hindi naging maganda sa harapan ng Diyos. Alam niyo ang sabi ng Diyos? But the Lord said to Moses, sa verse 12, and Aaron, because you did not trust me to show my holiness in the sight of the Israelites, you will not bring this assembly into the land that I have given them. Wow! See? Ganong kahalaga ang reaction. I believe hindi ito intentionally. Hindi niya ito pinlano. Ngunit because of pressure, na ang nag-pressure sa kanya, ang kapwa niyang mga taga-Israel, mga Israelites. That makes the difference. See? Brothers and sisters, that is a bad reaction. The promised land na sana dapat siya ay makakaparoon at pati yung mga Israelites na yan ay hindi sila nakaparoon. Why? Because of wrong, bad reaction. Napakahirap, brothers and sisters. Sapagkat hindi perko na ikaw ay marami nang napakinggan. Kahit ako, hindi ako excuse. Pag dumaan sa mga bagay na yan, well, there's a tendency na tayo ay baka magkaroon ng maling reaction. At ang maling reaction na yan, ang magpapabago sa mga bawat sitwasyon ng iyong buhay. It could be good or it could be bad. Depende kung ano magiging reaction mo. Well, dito naman sana tayo sa good reaction. Sino bang magandang, kung meron pag-usapan, maganda siguro ang good reaction. Tama? Handa na po ba kayo? Well, ang gusto kong unang basahin ay sa istorya na hinalimbawa ni Brother Branham. Nakuha ko to sa kanyang sermon dito sa Sudden Secret Going Away of the Church. At dito sa paragraph 96, ang sabi dito, pakinggan niyo lamang at talasan niyo ang inyong pakikinig. Some time ago, a minister was preaching. And there was a man who had been attending his church for a quiet and a lengthy time. And he came that morning up to the altar. And he said, Pastor, I now wish to give my testimony and my surrender to the Lord. Well, ipopost ko, sabi dito, isang pastor sa kanyang church ay mayroong isang tao na pumaroon. At yung tao na yon ay nagsabi sa kanya, Pastor, I wish I give my testimony and I want to surrender my life to the Lord. Maganda yon. And this pastor ay nagtaka, no? Sabi niya, and he said, Pastor, and dito sa 97, and the pastor said, well, I am sure glad to hear about that, John. So yung tao na pala yun, ang pangalan ay si John. To know what you have decided to finally come and give yourself to the Lord. Because we don't want to hurt your feelings. But we know that you have been very wicked. Sabi ng pastor, mabuti ang aming napakinggan sa iyo, ikaw ay ibibigay mo ang buhay sa Panginoon. Pero kilala kita eh, sabi ng pastor. Ikaw ay masamang tao. No? And sabi ng pastor, and we know that you have mistreated your family. You've gambled away your money and you drank it up and live a horrible life. And your family went without, and it gives my heart joy this morning to know that you have come forward now and going to surrender yourself to the Lord Jesus. To become a different person, to serve Him, he said. Sabi ng lalaki na si John, thank you, Pastor. And he said, then, just what I want to ask you something, sabi ng pastor. Sabi ng pastor dito kay John, what sermon did I preach? So, meron tong pagpupuri ang tong pastor. Ano yung sermon? Ano yung mensahe na iyong napakinggan? Sabi niya kay John.
At ang sabi dito, or what text did I use? Ano yung talata na aking binasa? And what song we sang in the church, in the hymns that made you decide to do this? Aba, nagtataka talaga ang pastor. At ang sabi ni John, and the man looked at him in the face with tears running out of his cheeks. And he said, Pastor, it was none of your sermons, though. As good as they were, it was none of the choir singing or the special songs or through the good as they were. And he said, sabi ng pastor, ano nga ang reason kung bakit ka nag-decide? At sabi niya, then, would you tell these congregations why you made this decision? At ang sabi ni John, he said, I work with a man who is Christian. May katrabaho pala siyang Kristiyano. Sabi ni John, and I've said everything to him. Aba? Pag sinabing, I have said everything, ibig sabihin, kasama na yung cursing, kasama na lahat ng mga swear, mga bagay na mga pangit na pananalita. And I called him a holy roller. Tinutuya pa niya. Tinutokso niya. I called him a religious fanatics and everything. At ang sabi dito, and it didn't bother him a bit. Aha. Politiko. After na marinig ng taong ito, ang mga pagtutuya sa kanya. At sabi ng ni John, and it didn't bother him a bit. Hindi man lang siya nag-react. Hindi man lang siya naggawa ng masama doon kay John na gumagawa ng masama sa Kristiyanong ito. At ang sabi, but he lived such a life till finally in my heart all along he was won a place. Hallelujah. That I want to be like that man. And what's the reason I asked him to lead me to Christ? And I wanted the Christ that he serves. Wow! Kanina, ang sabi ko, for every action, there is equal or opposed reaction. Pero there is a situation na hindi mo kailangan mag-react. Well, i-dramatize natin ito, i-stretch out natin ito. Minumura itong taong ito. Not only one day, nasubukan ito sa mahabang panahon. At it did bother him a bit. No reaction at all. At nagtataka ngayon si John, ang sabi niya, anong meron sa taong ito? Bakit hindi siya ganito katulad ng mga tao sa sanglibutan? At ang sabi niya, gusto ko maging katulad ng tao na yun. At inobserve niya, marahil, at tinitingnan niya, doon pala siya nagsisimba. At sinabi niya sa Kristiyano na kanyang katrabaho, pwede ba na isama mo ako? At i-introduce mo ako sa iyong Diyos, sa iyong Panginoon. Gusto ko ng ganyang buhay. Alam niyo, brothers and sisters, a testimony. There was a time na merong isang bag na may pera na aking nakita. Wow. Anong magiging reaction mo? Yung iba, answered prayer. Pero yung iba, ang reaction nila, hindi sa akin to. Nangangailangan yung taong ito, and I do believe na kailangan itong maibalik sa tamang tao. Nung ibinalik ko, ang sabi sa akin, may tao pa bang ganyan dito sa panahon natin ngayon? See, look at the reaction. Sapagkat kung sa ibang tao yon, sasabihin nila, it's a blessing. Pero kapag iyong binalik, magtataka sila. Meron pa bang taong ganito sa panahon natin ngayon? Come on, brothers and sisters. If God lives in your heart, you have a fear to God. Hindi mo sasabihin, salamat Panginoon, nangangailangan ako. A blessing. No. See? Mga simple na mga reaction, kapag ito ay
na ibigay natin, nagawa natin ng tama sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang malulugot. At ang sabi, saan ka nagsisimba? Aha. Anong relihiyon mo? See? Sapagkat sila'y magtataka na mayroong mga ganitong tao na mumuhay na mayroong katapatan at may takot sa Diyos. Hallelujah. And another one thing na pwede nating pag-usapan, si Jesus. No? Well, si Jesus, unahin ko muna, si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Tama? Yes? Pero alam nyo ba, hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. I am sorry, ngunit namatay siya sa Gethsemane. Hanggang ang kanyang buhay ay hindi na nabubuhay sa kanyang sarili. Bago siya ipako sa krus, namatay na siya. Ang sarili niyang pagkatao ay namatay na. And that is the reason, ano ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, kaya niyang gawin. After ng Gethsemane, after the prayer, naunawaan niya, this is my time, Lord. Hindi na mababago ang iyong kalooban para sa akin. Your will be done, not my own will. Well, kapag ikaw ay namatay na sa sarili mong personalidad, meron pa bang reaction ng patay, brothers and sisters? Come on. Patay ka na, bakit ka pa magre-react? See? Ngunit kung ikaw'y buhay, normal yan na magre-react ka. Ngunit si Jesus namatay sa kanyang sarili. Well, that is the reason na madali niyang natapos ang takbuhin na nilagay ng Diyos sa kanyang harapan. Alam niyo, brothers and sisters, meron na sanang tsansa na hindi siya mapako. Alam niyo ba yun? Sa John chapter 19, verse 10, sabi ni Pilate, Pilate said to him, "Do you refuse to speak to me? Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you?" Meron palang kapangyarihan si Pilato. Ano naging reaction ng Panginoon? Sabi niya dito, Jesus answered, "You would be no authority over me." Wala kang kapangyarihan sa akin. Sabi niya, if it were not given to you from above, sabi niya, therefore, the one who handed me over to you is guilty of greater sin. Natakot si Pilato. Grabe magsalita ang Panginoon. Wala kang kapangyarihan, liban ng Diyos sa taas, ikaw ay bigyan ng authority. Pero sabi niya, from then on, Pilate tried to release him, but the Jews kept shouting, "If you release this man, you are no friend of Caesar. Anyone who declares him a king is denying Caesar." Ang context nito, kung titingnan natin, si Jesus ay minak. Minak ng mga soldier, minak ni Pilate, ngunit siya ay nanatiling tahimik. No reaction at all. Bagkus hinayaan niya gawin kung anong dapat gawin sa kanya. At ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verses 21 hanggang 24, alam natin ito? Ang sabi dito, "For this you were called, because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow in His footsteps." Si Jesus pala ay nagbigay ng isang magandang halimbawa na ating sundin. Sabi dito sa verse 22, "He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. When they heaped abuse on Him, He did not retaliate." Hindi siya nag-react, hindi siya nagbigay ng reaction na masama doon sa mga soldiers na nagmamak sa kanya. He did not retaliate, at ang sabi dito, when He suffered, He made note
threats, but he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sin in his body on the tree, so that we might die to sin and live to righteousness. See? And that is the reason, napakainam, kung titingnan natin ang Panginoon. Kanina, tinitingnan natin, looking to Jesus. Pero yung character ni Jesus ay ganito. Kaya ba natin gawin kung anong ginagawa ni Jesus? Hindi siya nag-react, kundi pinagkatiwala niya sa Diyos kung ano ang magiging hatol para sa Kanya. He did not retaliate. Hindi siya nag-react ng masama laban sa mga soldiers na nagmamak sa Kanya. Yung kanyang crown na ginawang tinik, ang kanyang damit ay pinaghiwalay-hiwalay, hinilatigo, at ang sabi doon, by His stripes we were healed. Hallelujah! Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon! Hallelujah! Sapagkat ikaw ang nagbigay ng mabuting ehemplo na dapat naming sundan. Alam niyo, brothers and sisters, is the same Jesus in Matthew chapter 5 na nagsabi sa context na love your enemies. Aha. Yan ang turo niya. Basahin natin na mabilis. Matthew chapter 5, verse 38. You have heard that it was said, eye for an eye, tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. If someone slap you on your right cheek, turn to him the other also. Wait. Bakit right cheek kaya? Bakit kanan? No? Ito kanang pisngi. Sino mga right-handed dito? Pag sumampal kayo, saan tatama? Kanan, kaliwa? Kaliwa. Lahat ba dito ng mga sinasabi ni Jesus ay mga left-handed? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, mga right-handed halos lahat. O dito na lang, majority. Sino mga left-handed? See? Puro right, left-handed, isa. So one of, sabihin natin, 40. Oh my goodness. Alam niyo kung bakit? Bakit right cheek? Sapagkat humiliating kapag sinampal ka ng paganito. Kabastusan, disrespect. Ano pa ba ang pwede nating halimbawa? Pagpababa sa isang tao kapag ang sampal ay paganyan. Ito yung tatama sa cheek. Pag ganito ang hataw, saan tatama? Sa kanang pisngi. At ang sabi, iharap mo pa ang kaliwa. Sa unbeliever mo sabihin yan. Aba, baga puporma ka pa lang ng ganyan, sinuntok ka na. See? That's the reaction. Pero sa Kristiyano, sabi ng Panginoon, the same Jesus, meron kang magiging reaction, iharap mo pa yung kaliwang pisngi mo. Kaninong aral kaya yung ganyan? Wala tayong ibang makikitang aral kundi sa Panginoon lamang. Hallelujah. At ang sabi dito, tatalunan tayo to save time, verse 43, ang sabi, you have heard that it was said, love your neighbors and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Aha. Mahalin mo daw. Natutuwa ko sa sinabi ng brother. Brother, hindi tayo nagkaroon ng magandang relationship. Ituring mo na lang akong kaaway para mahalin mo ako. Ang turo ni Jesus, love your enemy. Pero, kung titingnan natin sa makataong kaisipan, napakahirap ng gawin ng bagay nito pag wala ang Kristo sa buhay mo. Hindi mo kayang mahalin ang kaaway mo. I am telling you, pag wala si Kristo sa buhay mo. Ngunit kung ang Panginoon ay nasa iyong buhay, kaya mong mahalin ang kaaway mo. At ang sabi dito, ipag-pray mo ang nagpe-persecute sa iyo.
Come on! At ang sabi niya, that you may be sons of your Father in heaven. Oh my. Yan pala ang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. Reaction! Kapag yan ay nagawa natin sa biyaya ng Panginoon na tumutulong sa atin. Yan ang identity mo na isang anak ka ng Diyos. Sapagkat walang anak ng tao ang makakagawa niyan. Only the sons of God. Hallelujah! Oh, hallelujah. I am telling you now, your reaction, ito ang tinitingnan ng mga tao at higit sa lahat ng Diyos. Well, marami pang mga bagay na dapat nating matutunan. At alam niyo, bagay na sinabi ko kanina, kung kayo ay patay na sa inyong sariling pagkatao. At ang bagong buhay, ang buhay na ito ay si Kristo ay nasa iyo. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi siya na nabubuhay sa iyo. Yes, you are born again, brother and sister. All things are passed away. Hey, become there is in you. Pero meron pa rin nandyan ng kaisipan na makalaman. Carnally minded. Yan ang gustong alisin ng Diyos at gawing spiritually minded. And there's a battle between carnally minded and spiritually minded. Sapagkat ang kuta ng kaaway ang inyong kaisipan. Bakit? Sapagkat nandyan yung mga bad memories. Ipapaalala niya sa iyo mga bagay na iyong ginawa. Totoo ba? Ikaw nga, noon, ganito ang ginagawa mo. But you are new creature in Christ Jesus. Mamimili ka ngayon kung anong kaisipan ng iyong papanigan. Kaisipan na makalaman o kaisipan na katulad na kay Kristo Jesus. Ang kaisipan na yan ay dapat mamatay. Ang sabi ng Romans chapter 8, di ba? Ang carnally minded at saka yung spiritual minded ay walang pagkakaisa. Lagi yan nag-aaway. Ang kailangan ng isa dyan ay mamatay. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, pag dinaran tayo ng Diyos sa trials, no exemption. Huwag mong sabihin na ikaw lang yan. Singin mo sa Panginoon, Panginoon, itong trials na ito ay hindi ko pa kaya. Tulungan mo ako. If you have Christ in you, hallelujah, you take an advantage to Him. Diba sabi ni Jesus sa John chapter 16, sabi niya, ako ipaparoon sa Ama. Sapagkat kung hindi ako paparoon sa Ama, walang helper. Walang Holy Spirit na tutulong, na ibibigay sa iyo ng Ama. And that is the reason kailangan niyang umalis. And it is your advantage. Sa ibang salin, it is your benefits. Take an advantage on Him. Sapagkat ang role niya is maging helper, maging advocate, maging comforter, maging teacher. Pag hindi mo kaya, humingi ka sa Kanya ng tulong. At tutulungan ka niya na ma-overcome. Diba? Yung ating inaawit nung last Sunday, something keeps holding me. He is faithful and guide you to overcome your every trials. At ang sabi doon, hindi lamang sa isang araw, kundi sa bawat araw-araw, He is faithful. Nandyan lang siya, pag ngunit kailangan mong i-acknowledge na kailangan mo ng tulong. Because hindi mo kaya yan kung ikaw lang mag-isa. Hallelujah. At ang sabi niya sa John chapter 15, I am the vine and you are the branches. Diba? Basahin nga natin.
My Father is the vine dresser. Verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Nagbubunga ka na, kapatid eh. Ang gagawin pa sa'yo, ipuprune ka. Alam niyo ba yung sabihin ng ipuprune? Kung ang isang sanga ay merong mga sanga-sanga at meron ditong isang bunga, ang gagawin ng isang vine dresser o ng farmer, puputulin niya yung mga sanga na hindi nagbubunga upang ang nutrients ay pumunta doon sa sanga na nagbubunga. Pag pinutol ka, kapatid, pag may tinapya sa iyo ang Diyos, masakit. Pero ano ang iyong reaction? Masakit, Lord. Ngunit, yes, Lord. Kung sinampal ako sa kanan, ihaharap ko ang kaliwa. Hallelujah. Kung ikaw ay nahihirapan na gawin ang kalooban ng Diyos, nariyan ang helper. Kasama yan nung ikaw ay sumampalataya, nagsisi at sumampalataya sa Kanya, nagpabautismo. Hallelujah. And you take advantage. So pag hindi mo siya iti-take ng advantage, ang hindi siya yung namumwersa, nariyan siya na naghihintay. Subukan mo, tumawag ka. Sisiguraduhin ko, pag siya ay nasa iyo, tutulungan ka niya to overcome all the trials that you having in your life. At ang sabi doon, nagbibear ka ng fruit ng marami. At ang Diyos ay nalulugod sa maraming bunga. The more na nagbubunga ka, the more kang lilinisin upang lalo pang magbunga. Kung sinasaktan ka, tinatapyasan ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita, mga turo niya, hindi para ikaw ay pabayaan, saktan palagi, kundi ang gusto niya, magbunga ka pa ng marami. Pero ang sabi niya, without me, you cannot do nothing. Without Christ in your life, wala kang magagawa para sa pagbibear ng more fruit. Hallelujah. And that is the reason, babalikan natin ang Book of James. Ang sabi doon sa Book of James, chapter 1, verse 2. Basahin nga natin. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Ano sabi? Consider it all joy. Pag dumadaan tayo sa trials. When you encounter various trials. Ang sabi din, knowing that the testing of your faith produces endurance. Verse 4, and let your endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete and lacking in nothing. Brothers and sisters, yung ibang salin ay napakaganda. Ang sabi doon, upang makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. He is perfect, so that tayo ay maging perfect. Pero hindi mangyayari yan kung hindi dumadaan sa mga trials. Ano magiging reaction natin? May nagbigay na ako na example. Lord, not my will be done, but your will be done. Ang kailangan lang is mamatay ka sa iyong sariling pagkatao. At ang iyong kaisipan na makalaman ay yung iset aside ang kaisipan ni Kristo ang ating isipin. Hallelujah. At yung bagay na yan, na pinakita sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito sapagkat marahil sa atin ay offended. Marami sa atin ay nasaktan ng labis. Ngunit anong magiging reaction mo if you are offended? Anong magiging reaction mo kapag ikay nasaktan? Well,
Kung si Kristo ay nagbigay ng magandang ehemplo, yun ang ating tingnan. Kung hindi natin kaya sa ating sarili, manalangin tayo sa helper, sa advocate. Take advantage on him. At sasabihin ko sa iyo, hindi mabigat ang pressure na mararanasan mo. Sino ba dito nag-weightlifting? Weightlifting. Naranasan ko yan nung ako'y college. Nagbabarbell. Bubuhat. Pero alam niyo ba, merong isang barbell na nilagay sa akin ng trainer ko, napakabigat. Dati po, malaki po yung aking katawan. Maniwala na kayo kahit konti. Pero yun po, totohanan, nakapagbuhat po ako ng 150 pounds. I mean, yeah, ganun, 150 pounds. 75. Pero meron akong pinakamabigat na binuhat na 200 pounds. 100, binubuhat ko yan. Pag binuhat ko po yan, talagang nanginginig ako at sobrang hirap. Ngunit, may helper. Merong spotter. Tawag sa mga nag-gym, ang tawag doon, spotter. Alam mo anong gagawin niya? Tutulungan kanyang itaas. At sabi mo, ang lakas ko! Nabubuhat ko ng sabihin natin na full stretch. At ibababa ko pa yan, nandyan siya umaalalay. You feel it. Yung pressure, you feel it. Pero hindi ka nasasaktan. Nararamdaman mo lang. Siguro mas magandang example, yung sinasabi ni Jesus. Sabi niya, take my burden. Sabi niya dito sa Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all you weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, and I'm gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. What do you mean by yoke? Sino ba dito yung nakakita na yung baka na may daladalang maraming mga gamit noon, yung bata kami? Kita niyo yun? Yung nagbibenta ng mga duyan, nagbibenta ng mga, sabihin natin na, mga upuan, mga iba't ibang mga gawa na yari sa kahoy. Kalesa. Pero alam niyo po ba, minsan may nakita, 2 baka na naghahatak ng kalesa o na mayroong mga daladalang mga binibentang mga gamit. 2 sila naghahatak. Yung isa doon, yun yung isang malakas. Yung isa doon, relax. Alam niyo, brothers and sisters, ganun tayo. Kasama natin ang Panginoon. Akala natin tayo ang humahatak, pero hindi natin alam, siya yung mas malakas na humahatak. So, ibabalik natin sa gym. Nagbubuhat ka, akala mo ikaw na nagbubuhat. Pero siya pala yung nagbubuhat para sa'yo. You feel it, the barbell, pero yung weight na 200 pounds ay hindi ikaw ang totally na nag-iisa na nagbubuhat. To the point na kahit daliri mo na lang ang ipangbuhat mo. What do you mean? Not at all na ikaw yung nagbubuhat. Siya yung nagbubuhat para sa iyo. Just take my yoke. Meron isang istorya, sabi ng babae, panalangin mo ako, Brother Branham, sa trials na aking nararanasan. Sobrang bigat, sobrang tindi ng pressure na tila baga na hindi ko kaya. Dalangin ko na alisin ang pressure na ito. Alam niyo, ang panalangin ni Brother Branham may iba. Sabi niya, Panginoon, samahan mo siya sa pressure na meron siya. Hindi inalis ang pressure, kundi binigyan ng magandang solusyon. Samahan mo siya, Panginoon. Pag ang Panginoon ay sumasa atin, you no longer ang siyang gumagawa ng mga, bakit ka nagtatagumpay? Hindi dahilan sa iyo, kundi siya na nasa iyo, na napatunayan niya, na nanagumpay na. Hallelujah. And that is the reason, mayroong isang scripture na gustong-gusto ko. Simple lang, sabi dito, brothers and sisters, sa book of Proverbs, chapter 21, verse 31. The horse is made ready for the day of battle. Ganda. Proverbs 21, verse 31. For the horse is made ready for the day of battle, but victory rests
with the Lord or belongs to the Lord. And that is the reason sometimes, akala mo na pagtagumpayan mo sa sarili mong paraan, ngunit hindi pala. Akala mo meron ka na nagagawa ng marami sa Panginoon, hindi pala. Ayun pala, ang Panginoon din pala ang gumagawa sa iyo. And that is His grace. And I wonder, sabi sa Revelation chapter 3, verses 21, pero bago mo na yon, ang Panginoon ang tumutuktok sa pintuan, naghihintay na iyong buksan. Pag pinapasok mo siya, siya ay sasama sa iyo. At pagkatapos, ang sabi doon sa verse 21, Revelation chapter 3, verse 21, He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Pero bago mo na ang pag-overcome sa yan, kapag pinapasok mo siya sa iyong buhay. It is not by might nor by power, but it is His Spirit na siyang nasa iyo, na iyong tinanggap, na may kakayanan upang ikaw ay maging mananagumpay. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan about the reactions. Well, sa bawat pressures, sa bawat trials na ibinibigay ng Panginoon, sa bawat isa sa atin, alam niyo kung anong gusto niyang mangyari? Palitawin siya sa buhay mo. Aha? Saan yun, Brother Philip, sa Bible? Siguro basahin natin ang 2 Corinthians chapter 4. Alam niyo, brothers, napakainam. Sabi doon, habang hinahanap ko ay tulungan niyo ako na mga nandyan about jars of clay. Chapter 4 yon ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. We have a treasure in the earthen vessel. Yes, verse 7. But we have this treasure in an earthen vessel. Ano kaya yung treasure na yon? So that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Aha. Sa ibang salin, napakaganda. Meron tayong tinanggap mula sa Diyos. At ang sabi sa verse 8, we are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not despairing. Ano ibig sabihin nun? Merong pressure, may suffering, may affliction sa iyong buhay, ngunit hindi ka nakakrush, hindi ka na-destroy, hindi ka nasisira. Yung ibang tindi ng trials, ng pressure sa buhay nila, nasisira ang buhay nila. Yung ibang mayayaman, akala natin ay masaya sila, marami silang pera, pero dun pala sa kanilang sarili mismo ay punong-puno ng problema at hirap na hirap. Alam niyo ang ginawa? Nagpakamatay. Robin Williams, Whitney Houston. Alam niyo kung bakit sila namatay? Sa tindi ng depression. Nagpakamatay. Perplexed but not despairing. Persecuted but not forsaken. Oh my God. Salamat. Struck down but not destroyed. Why? Kahit matindi ang mga pressure sa iyong buhay, bakit nariyan ka pa rin? Because something keeps holding you. Hallelujah. Hindi ka niya hayaang nag-iisa ma-destroy o masira. At ang sabi sa verse 10, always caring about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Ano nyo ba yung manifested? Kapag meron tayong sakit, nagmamanifest yan sa ating katawan. Merong fever, may matinding init, ayan na, may manifestation na ng fever. Ibig sabihin, may virus ka na, may bacteria na sa katawan mo. Ngunit ang manifestation na pinapakita to, hindi sa pagkataong loob, kundi sa pagkataong labas. In our body. Ibig sabihin,
Visible ito sa iyo. Ang nakikita sa katawan mo ay si Kristo. Kung paano ka manamit, kung paano ka mag-react, kung paano ka mag-behave, your character. Yan yung manifestation na hinihintay ng mga bawat umaasa sa bawat isa sa atin. Ano yun? Yung mga sabihin natin na tumitingin sa atin, na totoo ba ang kanilang pinakikinggan? Bakit hindi ko nakikita si Kristo sa buhay nila? See? At ang sabi sa verse 11, so, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus, sabi ni Apostol Pablo, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. The end result, brothers and sisters, is sa ating action, sa ating reaction. I hope na nakikita ninyo. Kung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, i-squeeze ka ng Diyos para lumitaw ang Panginoon sa iyong buhay. Ang isang bulaklak, para maging perfume, kailangan niyang itong i-press. Sabi ni Apostol Pablo, kami ay dumaan sa matinding pressure sa all sides, sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod, parang pinipress para lumitaw ang Kristo sa buhay. Bakit nagkakaroon ng olive oil? Dahilan sa olive leaves. Kailangan yung dahon na yan ay pitpitin para lumitaw ang olive oil. Kahit na yung sili, hindi yan maanghang kapag hindi yan pinitpit. Coconut oil, di ba? Hindi yan lalabas na oil kung hindi mo pipigain. Well, ang bawat isa sa atin ay dinadarang tayo ng Diyos sa trials. Upang, anong purpose? Palitawin si Kristo sa iyong buhay. Hindi yan sa iyong kaisipan lamang. Ang reaction, ito ay visible. Sabi nga nila, reaction speak louder than words. Hindi ka magsalita, ngunit ang iyong action ay siya yung nagsasalita. At yan ang tinitingnan ng mga tao, mga mahal natin sa buhay. Tigit sa lahat ng Diyos na nakasabahay. Alam niyo, brothers and sisters, nung aking tiningnan ang aking sarili, sabi ko, napakalayo ko pa. Sabi ko, itong mensahe na ito rin ay para sa akin. May kanya kaming mga reaction sapagkat kami, kanya-kanya tayong nararamdaman na nasasaktan. Ngunit kung hindi ipapakita ng Biblia kung ano ang dapat nating maging reaction, magpapatuloy tayo sa buhay na makalaman. Pero dahilan ito'y sinabi ng Panginoon. Alam niyo kung anong sasabihin natin? Lord, not my will be done, but your will be done. Itong sinasabi mo, kung kami ay nasaktan ng lubos, ibigay mo pa namin ang kaliwang pisngi. Ipanalangin namin yung mga nagpe-persecute. Alam niyo, brothers and sisters, hindi naman yan gagawin ng Panginoon kung wala siyang sinalita sa inyo, kung wala siyang binigay sa inyo. Pero alam niyo ba, without Christ, without the Spirit, without the Holy Spirit, hindi natin magagawa yun. Uulitin ko, duman tayo ng mga sufferings, mga trials, mga testing sa buhay, nasaktan tayo, ngunit hindi natin mapagtatagumpayan kung wala si Kristo sa buhay. Ang gusto niya, ang binhi, gaya ng sinabi in Luke chapter 8, na kanyang salita na itinanim. Yung iba napunta sa rocky, napunta sa mga thorny. Ano yung mga yun? Trials. Pero meron isang mabuting lupa, ang salita niya ay napunta doon sa mabuting lupa. Alam niyo kung nangyari doon sa binhi na yun? Nag-turn into fruits.
nag-multiply ng marami. Iba, 60, 130 na mga bunga. The end result is the fruits, the manifestation ng butil. Yan ang kanyang hinihintay. And that is the reason merong fruit of the Spirit. It is not your fruit, brothers and sisters. Uulitin ko, it is not by yourself. It is the fruit of the Spirit. Kung ikaw ay natututong ang umibig, hindi yan ikaw. Because merong Espiritu na nasa iyo, na pinapaubaya mo ang iyong sarili, at ikaw ay natututong umibig. Ano nga yung fruit of the Spirit? Galatians chapter 5? Love, joy, and peace. Hallelujah. And that is the reason, ang ating reaction, sabi doon sa Book of Psalms, the steps of the righteous. Pwede natin palitan. The reaction of the righteous are ordained by God. Hallelujah. Sapagkat hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, kundi siya na nabubuhay sa iyo. Kung bakit nandyan ang pag-ibig, nandyan ang kagalakan, nandyan ang mga bagay kahit na mayroong sufferings and trials, sapagkat hindi na ikaw ang siyang gumagawa nito, kundi siya na nabubuhay sa iyo. Anong kinakailangan mo? Ulitin ko, si Jesus, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, literally, namatay muna siya sa una niyang pagkatao, sa kanyang kaisipan at sa kanyang desire. Sa kanyang diwa. Saan siya namatay? Sa Gethsemane. Hallelujah. Pag nangyari na yon, wala na tayong magiging reaction. Sapagkat ang mga reaction natin ay masama sa harapan ng Diyos. Ngunit kapag si Kristo ay nasa atin, ang Kristo na yan ay magmamanifest lang sa iyong buhay. Kung ano yung nasa loob, yan ang magiging hayag sa labas. Kung ano ang nasa iyong puso, yan ay magmamanifest sa iyong buhay. Saan nagmumula ang mga mabubuti at masasama? Nanggagaling yan sa puso, lalabas sa bibig, makikita sa mga action. At that is your reaction. Ngunit kung yan, ang Kristo na yan ang nabubuhay sa iyo, siya ang lalabas sa iyong buhay. Hallelujah. Tayo muko at manalangin sa gabi nito. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa kasimplihan ng iyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala, salamat sa pagtuturo, na bawat aming mga reaction ay hindi ito'y bugso ng aming makalaman at lupang kaisipan, mga karnal na kaisipan. Kundi dapat ito, O Diyos, ang nahahayag ay Ikaw, O Diyos. Father God, ipinakita mo sa amin kung paano si Kristo at yun ang amin dapat tularan. Kung kami ay nasaktan ng lubha, ngunit ang sabi mo, Panginoon, hinihirapan namin ang kaliwang pisngi o ang kabilang pisngi. Kung kami, Panginoon, ay labis na na-persecute o labis na nasaktan because of the word that we received, that you revealed to us, Lord. Hallelujah. Ang sabi mo, Panginoon, manalangin sa mga nagpe-persecute sa amin. Lord, hindi sa aming mga salita ang aming napakinggan, kundi sa iyo nang galing, O Diyos. Therefore, Lord, sa aming sarili, hindi namin kaya ito. We need your help. We need the Spirit of God na siyang maging merong preeminence sa aming buhay. Na siya ang nahahayag sa aming mga buhay. Ang siyang nagtuturo, ang siyang malayang nagdidikta. At ang sabi doon, kami ang may pagkikilanlan na anak mo, Diyos. Kung kami ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. They are that led by the Spirit of God. They are the sons of God. Father God, tulungan kami, Panginoon, na masumpungan ang aming mga buhay. Na hindi maging karnal na reaksyon, kundi matuto kaming magsangguni sa iyo. At hindi, Panginoon, mag-react sa mga sitwasyon, sa mga problema na aming nararanasan. At ito'y itaas sa iyo. Sabi mo, take all the burden, all the pressure to you, for you care it for us. Sapagat ang maghihila nito
ang gagawa nito, ang tutulong nito, ay ikaw na siyang sumasa amin. At kami, Panginoon, ay matututo sa iyo. Take my yoke upon you and learn of me. Lord, aming masasaksihan lamang ang mga bagay na darating sa amin, ito ay matatapos, mapagtatagumpayan, sapagkat not by our might, kundi it is by your Spirit na siyang gumagawa sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita. Dumadalangin kami, Lord, na ikaw pa'y malayang mag-expound nito sa aming pag-uwi. Aming lubos na maunawaan pa ang nais mo, Panginoon, ipagawa sa amin sa huling panahon ito. Lord, ang nais mo sa amin ay masumpungan ng palaging nananagumpay. At Lord, ito'y mangyayari kung ito'y aming paubayang lahat sa iyo. Ito'y hinihiling namin sa iyo, Diyos, at dinadalangin sa gabing ito. At kasama na rin po ang pag-iingat sa pag-uwi at kagalakan na baon-baon sa hanggang sa aming pag-uwi. Ito'y aming tinataas at hinihiling sa iyo at pinapasalamatan ka. Sa iyo mauwi ang mataas na parangal, pagdakila at pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah.